subscribe. Hello kahugot, isang matiwasay na oras sa ating lahat. Alam mo kahugot, kung ikaw ay hindi judgmental o mapanghusga at ikaw ay nabiyayaan ng lawak ng pangunawa sa iyong kapwa, natitiyak ko na maiibigan mo ang kwentong tampok natin ngayon. Kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Marie Claire na hatid na ang DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, May 24, 2019, bandang alas 3 ng hapon, nasa isang villa ako sa Villago Resort sa El Nido, Palawan. Nag-order ako ng isang bote ng champagne at risotto sa intercom, and after 15 minutes ay may kumatok sa pinto. Nagsuot lang ako ng robe para naman hindi niya makitang nakapanty at bra lang ako. Kumuha ko ng 100 piso sa purse ko. Tip para sa crew na magdadala ng order ko. Binuksan ko ang pinto. Umatras ako para hindi niya ako mabangga kasi ipapasok niya ang dala niyang champagne at pulutan. Pero nagtaka ako kung bakit natigilan siya. Napatingin tuloy ako sa mukha niya. Then may sinambit siyang pangalan na, okay, syempre, pamilyar sa akin. Maria? Napatitig ako sa mukha niya, mga ilang segundo. Ardo? Nasambit ko ring patanong, then katahimikan, habang nagkakatitigan. Maria, ikaw nga. Oo, Kuya Bono, Maria ang palayaw ko noon. Matagal na panahon na ang nakararaan. Pero gusto kong tawagin mo ako sa pangalang Marie Claire. English version ng pangalan kong Maria Clara. Noong mailapag ni Ardo ang order ko sa lamisita sa tabi ng malaking bintanang nakatanaw sa dagat, muli siyang tumitig sa akin. Ibinulsa ko ang 100 pesos sa bulsa ng roba ko. Nahihiya akong bigyan siya ng 100 tip. May order ka pa ba? Mahinang tanong niya. Ardo, ba't ka napadpad dito sa Palawan? Kumusta si Era? May asawa ka na ba? Sunod-sunod na tanong ko. Mahabang kwento kung bakit ako napadpad dito. Si Era may asawa na. Nasa Quezon City sila. Ako, wala pa. May ihatid pa kasi akong order sa kabilang villa eh. Sige ha. Hindi na ako nakapagsalita pa dahil nagmadali siyang lumabas ng pinto at ako'y nanatiling nakatayo doon na parang natulala. Hindi ko talaga inakala, Kuya Bono, na magkikita pa kami ni Ardo. Maraming pagkakataong sumagi siya sa isipan ko. Sa totoo lang, hinanap ko siya sa Facebook ng maraming beses pero ang problema ko lang noon ay hindi ko alam kung ano ang real name niya. Palayaw lang talaga niya ang alam ko at kung taga saan talaga sila. Taga Isabela sila pero naging kapitbahay namin sila sa Barangay 704, Malati, Maynila. Semi-squatter yon pero hindi naman kasing lala ng mga squatter sa Estero de San Miguel at sa Manila Bay dati.
Dikit-dikit ang mga bahay na kadalasan ay yari lang sa mga light materials. Grade 1 ako noon at grade 2 naman si Ardo. Lagi kaming magkakasabay papasok at pauwi ng eskwela sa Aurora A. Quezon Elementary School sa San Andres, Malate. Liban kay Ardo ay kasama din namin si Micah at si BJ. Ako ang pinakabata sa kanila. Naglalakad lang kami madalas sa mga shortcuts na eskinita. Bawal kaming dumaan sa main road kung saan napakaraming sasakyan. Nung 8 years old na ako, nasama na din ako kina Ardo na mamalimos. Sa Harrison Plaza kami madalas mamalimos noon at kapag araw ng linggo ay sisimbahan naman kami. Mabait si Ardo kahit noon pa. Lagi siyang nagsishare ng pagkain niya sa akin kaya't kapag ako naman ang nakadami sa pamamalimos ay binibigyan ko naman siya. Napakabait din niyang kuya kay Era, ang nag-iisang kapatid niya at iniiwan lang niya sa bahay nila kapag namamalimos kami. Pero hindi siya uuwi kung wala siyang pasalubong sa kapatid niya. Ilocano sila, Kuya Bono. Kapag nag-uusap sila ni Era noon ay pinapakinggan ko sila. Hanggang ngayon ay kabisado ko pa ang ilang Ilocano words na natutunan ko kay Ardo. Gaya ng madi for hindi, when for oo, manganin, kakain na, agawid tan, uwi na tayo, papanam, san ka pupunta, at saka yung ay ayatin ka sa mahal kita. Binigkas ito ni Ardo sa akin nung second year high school na siya at first year naman ako. Noong unang pagkakataong may mangyari sa amin. Una hinagkan niya ako sa mga labi ko. Hinawakan ng kaliwang kamay niya ang gilid ng mukha ko at ang kanang kamay niya ay kinabig ang bewang ko na para bang ayaw niya akong kumalas sa kanya. Siniil niya ako ng halik noon, maalab na halik. Oo, Kuya Bono, maaga naming natutunan ni Ardo ang sex at pag-ibig. Alam kong kahit kung tutuusin ay mga musmus pa kami noon ay mahal ko na siya at ganun din siya sa akin. Pasado 5:00 na ng hapon noong dumating si Joseph. Ang boyfriend ko noon, isa siyang pare sa Catholic Church kaya naman patago ang aming relasyon. Gwapo si Joseph at kapag naka-casual siya ng damit ay akala mo siya mayamang businessman. Well, may mga business siyang patago din kaya marami siyang pera at oo din ulit. Pera lang ang habol ko sa kanya. Para mabuhay ko at masunod ko lahat ng luho ko sa buhay. Gaya ng dati, nagtalik kami ni Joseph pero matapos kaming sabay na kumain ng hapunan, sa veranda ng villa ay umalis na siya dahil malayo pa ang kanyang lalakbayin pauwi sa kanyang parokya. Huwag na po kayong magulat kung bakit may ganung pare. Isipin nyo na lang na tao din sila at may pangangailangan din si Joseph bilang isang lalaki. May anak nga siya sa iba. At siguro kasin laki na rin sana ng anak ko
kung hindi namin ito pinalaglag. Anak sana namin ni Ardo yun. Kaso 14 lang ako noon. Second year high school at si Lola ang nagdesisyon na magpa-abort ako. Noong mga panahon na yun, Kuya Bono, ay mortal na magkaaway sina Lola at Nanay Teresa na nanay ni Ardo at Era. Nagsimula ang pag-aaway nila noong mahuli kami ni Ardo na nagtatalik. Nanay ni Ardo ang nakahuli sa amin sa akto. Sinaktan niya kami noon. Si Ardo, pinaghahataw niya ng walis tambo at ako naman ay sinabunutan niya. Dingding lang ang pagitan ng mga bahay namin noon kaya't nadinig ni Lola ang kaguluhan noon. Pumasok siya at iyon, nakipagtalakan siya kay Nanay Teresa. Masasakit ang mga salitang binitawan ni Nanay Teresa noon. Kasalanan ko daw kasi kung hindi daw ako bubukaka, wala daw sanang mangyayari sa amin ni Ardo. Manang-mana daw ako sa ina kong pokpok. Kabata ko naman daw maging burikak. Tandang-tanda ko pa ang salitang yon, burikak. Kahit noon ay hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun. Pero habang nagtatalakan sina Nanay Teresa at Lola noon ay gusto kong lapitan si Ardo kasi nakita kong dumudugo ang bibig niya. Gusto kong punasin yon at lapatan ng lunas pero hinila ako ni Lola pauwi sa amin. Kinaumagahan, bakante na ang tinutuluyan ni Ardo. Umalis sila na hindi man lang kami nakapag-usap ni Ardo sa huling sandali. Ang totoo, Kuya Bono, ayokong magaya sa mama ko. Oo, totoong pokpok siya at galit sa kanya si Lola kaya't pinalayas niya si mama at si Lola na ang nag-alaga sa akin mula pa noong maliit ako. Nagtrabaho si Lola sa laundry shop at doon lang nanggagaling ang ikinabubuhay namin noon. Mabait si Lola at mahal niya ako kaya't mahal na mahal ko rin siya. Kaya lang nagdamdam ako sa kanya noon at sinisi ko siya kung bakit umalis sina Ardo. Pakiramdam ko noon, Kuya Bono, ay dagli ang nawalan ng kulay ang mundo ko. Ang tagal kong iniwasang magpunta sa Baywalk mula noong wala na siya. Doon kasi kami lagi tumatambay ni Ardo, lalo na kapag palubog na ang araw. Yung paglalakad pa lang papuntang Baywalk, ang dami nang magpapaalala kay Ardo sa akin. Yung Central Bank building na napakalaki. Nadadaanan namin yun lagi at sabi niya noon, pagdating ng araw, doon siya magtatrabaho. Doon, sa bintana na yun, no? Doon magiging opisina ko. Kapag andito ka sa kalsada, tatanaw ako at kakawayan kita. Sabi pa niya noon. Sa Baywalk ko naman ikinuwento sa kanya ang pangarap ko noon na maging isang flight attendant o stewardess. Madalas din kasing may dumadang eroplano sa tapat ng Manila Bay noon.
Bagay sa'yo ang maging stewardess, Maria, kasi maganda ka. Sabi niya habang nakatitig sa mukha ko. Gwapo ka din naman, Ardo ah. Sabi ko, pero iba ang sagot niya. Ang sabi niya, sana kahit anong mangyari, kahit mayaman ka na, nagtatrabaho ka na sa eroplano, sana ako pa rin ang mahal mo. At ako pa rin ang nag-iisang lalaki sa buhay mo. Ikaw din, Ardo ha. Kahit nag-uopisina ka na sa Bangko Sentral at maraming ka ng pera, sana ako pa rin ang pinakamamahal mo. Pangako, Maria, hindi ako magmamahal ng iba. Ikaw lang, walang iba. At hindi tayo maghihiwalay. Hindi kita iiwan. Nandito lang ako para sa'yo mula ngayon hanggang sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo na walang hanggan. Hanggang matapos ang kailan paman. Ikaw ang siyang mamahalin at laging ang sasambahin. Manalig ka't hindi ka naluluha. Giliw. Si Ardo ang nagturo sa akin na kumain ng bagong at mantika kapag walang ulam. Ako naman ang nagturo sa kanya ng kape at asin at saka chocolate powder, yung tigpipiso, ihahalo lang sa kanin. Mahirap ang buhay sa kabataan namin, Kuya Bono. Sobrang hirap. Salat na salat kami sa masarap na pagkain. Isipin mo na lahat. Baka kung napadpad ka dati sa Jollibee sa Harrison Plaza, baka nakita mo ako noon sa salamin at natatakam lang sa mga kumakain. Nag-aabang sa pinto upang makahingi ng barya sa mga taong lalabas. Isinumpa ko ang ganong buhay, Kuya Bono, lalo na noong maging bato na ang puso ko dahil nawala sa akin si Ardo. At nawala din ang nag-iisang alaala dapat niya sa akin, ang anak namin. Marami pang nagtangkang manligaw sa akin during high school and even college, pero wala akong binigyan ng chance na makalapit man lang sa akin. Madalang na madalang din ang mga naging kaibigan ko. Naging loner ako at naging negatibo ang pananaw ko sa mundo. Pero still, nag-aral akong mabuti. Because I thought that is the best thing na pwede kong magawa para sa sarili ko. Kaya lang nung college na ako, naunawaan ko si Mama kung bakit siya naging pokpok. Dahil sa pera. Kasi mahalaga ang pera. At hindi sana ako nakapagtapos ng kursong BS Tourism kung wala akong pera. Kung hindi ako naging pokpok din, gaya ni Mama. Namatay si Lola noong second year college ako. At ang unang lalaking pinatulan ko para magkapera ay nirekomenda pa ni Mama. Oo, naging bugaw ko ang aking ina. Pero in all fairness, kinontra naman ni Mama noon yung desisyon kong gumaya sa kanya.
Ako din ayoko naman talaga. Pumasok nga akong service crew sa mga fast foods pero kulang. Renta pa lang sa bahay, tuition fee, pamasahe, pagkain, hindi kasya. Hindi na nga ako naghahangad ng maayos na damit noon May uniform naman kasi pero still naiinggit ako sa mga mapaporma kong kaklase. At kapag kasama ko silang nagmo-mall, sila nakakabili pero ako hindi. Nagiging tanungan lang nila ako. Claire, bagay ba sa akin? Claire, anong kulay ang mas okay? Nagsawa ako sa mahirap na buhay kaya ako lumapit kay mama. Bigyan mo ako ng lalaki, yung mayaman, yung mapera. Ganito agad ang sinabi ko kay mama noong sagutin niya ang tawag ko gamit ang dipindot kong cellphone na hindi ko inilalabas kapag kasama ko ang mga kaibigan ko. Ano? Maria, nasisiraan ka na ba? Meron ba o wala? Kung wala, naiintindihan ko naman kasi puro pipitsugin yung mga pumapatol sa'yo. Mga barangay tanod na matataba ang asawa, mga padjak driver. Aba Maria, huwag mo akong bastusin. Kahit pokpok ako, ina mo pa rin ako. Sorry, meron ba o wala? Anak, gagaya ka ba talaga sa akin? Parang ganon, pero hindi eksaktong ganon. Hindi ako papatol sa barangay tanod. Huwag na Maria. Huwag kang gumayo sa akin at huwag na huwag mong tatangkiing simulan dahil hindi ka na makakawala. Masasanay ka na at darating ang araw, magsisisi ka rin kagaya ko. Hindi ako magagaya sa'yo. Ngayon lang to. Kailangan ko lang ng pang-tuition, pang-shopping, at bibili din ako ng mga gusto kong sapatos at damit. Gagraduate ako. At sa araw na tatanggapin ko ang diploma ko, tatalikuran ko ang pagbebenta ng laman kaya hindi ako magagaya sa'yo na tumandan at lahat, pokpok pa rin. Huwag Maria, kahit hindi ka na makapagtapos ng pag-aaral, basta huwag ka lang maging puta. Mama, napansin mo ba na ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo? Mula nung maliit ako, si Lola ang nagbigay lahat ng pangangailangan ko. At never ako nanghingi sa'yo. Ngayon lang. Ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo. Mabibigyan mo ba ako ng lalaking mapera o hindi? Kasi, anak, alam mo namang 3 ang anak ko at maliliit pa sila. Wala akong pakialam kung ilan ang anak mo. Sagutin mo yung tanong ko, meron ba o wala? Meron, pero tawagan mo siya. Ibigay mo ang number ko at sabihin mo 10,000 pesos ang kailangan ko. Nakalimutan ko na ang pangalan ng mamang yon. Mataba pero mapera. Dinala niya ako sa Victoria Court. 12,000 ang iniwan niya sa akin. Tip daw yung 2K. Naulit pa yon, mga 3 beses kami nagsama. Pero pababa ng pababa ang bigay niya. Nung huli nga, 3,000 na lang. Kaya nung tumawag ulit, hindi ko na sinagot kasi may pinakilala ulit si mama. Hapon naman. Mababa lang magbayad pero weekly kaya't hindi ako kinakapos sa pera. Pinatira pa niya ako sa kondo niya sa Adriatico at hanggang natapos ako ng college, Kuya Bono, ay si Hapon pa rin ang may hawak sa akin. Kahit kasi nasa Japan siya ay nagpapadala siya sa akin ng pera. Nung mapasok ako ng trabaho as flight attendant sa isang airline na hindi ko nalang babanggitin ay umalis na ako kay Hapon. Lumipat ako sa Pasay. 2 years din ako naging stewardess at hindi ko makakalimutan yung araw na akala ko si Ardo yung isang pasaherong lalaki na galing ng Saudi. Kamukha kasi niya. Tinitigan ko pa nga, ngumiti ito sa akin at nung makita ko ang mga ngipin niya ay
Na-realize ko na hindi siya si Ardo. Magaganda kasi ang mga ngipin ni Ardo. Perfect. Sa madaling salita, hindi talaga nawala si Ardo sa isipan ko. Hindi man araw-araw na naaalala ko siya, pero kapag may mga lugar o pangyayaring nagpapaalala sa kanya ay natitigilan ako at nagbabalik tanaw. Then, tahimik nahihiling sa hangin na sana magkita pa ulit kami ni Ardo. Taong 2018 ay naging ka-close ko ang katrabaho kong si Angelique. Independent siya at modernang babae. Marami siyang friends na boys at mga anak mayayaman. Isa na dun si Justin na parehong doktor sa St. Luke's ang mga magulang niya. Nagpakita siya ng interes sa akin. Nung gabing yon na magkakasama kami sa condo ni Angelique ay nag-inuman kami at itong si Justin ay hindi umaalis sa tabi ko at nagpapaka-gentleman sa akin. Nagpapa-cute. Guwapo siya, artistahin nga, kaya lang naaalibadbaran ako sa kanya. Konyo, Inglesero, masyadong conscious sa kanyang itsura. Ayoko ng ganong lalaki. Kaya nung madaling araw na ay nagpaalam ako kay Angelique. Disappointed siya sa akin kasi ang usapan talaga namin ay mag-overnight kami sa condo niya. Kaya lang, alam ko na kasi kung anong mangyayari dun eh. At hindi ko yun gusto. Kaya lang naging makulit si Justin sa pagtawag-tawag sa akin hanggang sa prinangka ko na lang siya na hindi ko siya type. At kahit pa siguro type ko din siya, hindi pa rin ako makikipagrelasyon sa kanya kasi hindi niya ako kilala. Hindi niya alam ang tungkol sa nakaraan ko. Pag ganong klaseng lalaki kasi mataas ang standard at definitely hindi siya magsiseryoso sa babaeng dating bayaran. Gaya ko. After Justin, may mga nagtangka pa rin lumapit. Jason, Godfrey, Alan, at lahat ng mga lalaking ito hindi basta-basta. Pero hindi rin basta-basta ang iniingatan kong lihim sa pagkatao ko kaya hindi ko sila pinapasok sa buhay ko. You talk like Marlene Dietrich and you dance like Zizi Jeanmaire. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. Pagkatapos ng 2 taon ko sa airline na yon ay nag-resign ako kasi gusto kong lumipat sa mas magandang airline. Nung time kasi na yon, naliliitin ako sa 39,000 pesos na
salary for the whole month. Kasyang-kasya lang sa akin, wala akong naiipon. Kaya lang, nahirapan akong makalipat sa ibang airline kahit pa may 2 years experience na ako. Then, kinapos na naman ako ng pera kaya't naisipan kong maglandi na lang ulit gamit ang internet at doon ko na nakilala si Joseph. Nung una nagchat-chat lang kami ni Joseph, ayaw niyang magpakita. Noong may 3 linggo na kaming nagchat-chat, inamin niya sa akin na isa siyang pare. Ano naman kung pare ka? Madre naman ako. Biro ko sa kanya noon. Ginaganon ko talaga siya kasi unang pagkakataon pa lang naming mag-chat ay napansin ko na kaagad na reserved siya. Parang napaka-decente niyang masyado base sa chat niya. Kaya naisipan kong maging naughty sa kanya. Magpakita ka na, Joseph. I have Skype. Let's talk. Face to face. Sabi ko pa sa kanya noon at napapayag ko siyang mag-Skype kami. At nakita ko, hindi naman siya pangit at nakasando lang siya noon ng puti. Wow, you look hot. Sabi ko sa kanya. Don't you mind being naughty to a priest? Tanong niya. No, I don't. But you know what? I feel lost. I need direction. Direction for what? Direction towards you. Tumawa siya. Alam mo yung tawa ng disenteng tao. You're naughty, Marie Claire. Hindi bagay sa yung pangalan mo. Maria Clara is supposed to be demure, a lady na hindi makabasag pinggan. Well, Father Joseph, wala akong problema sa pangalan ko. Ang problema ko yung apelido ko. Gusto ko siyang palitan. Anong ipapalit mo? Apelido mo. Muli siyang tumawa, mas malakas tsaka bumawi ng, well, alam mo naman siguro na nagkakasal lang ako pero hindi ako pwedeng magpakasal. I know, but they call you father, right? Yes. Can you be a father to my child? Muli siyang tumawa at napailing-iling at sa ganun ko siya nakuha. After a week, nag-aya siyang magkita kami somewhere in Iloilo. Pinadalhan niya ako ng pera at nagpunta ako. Tumira ako sa isang mumurahing hotel nung una at nagpupunta siya doon 3 beses sa isang linggo hanggang sasabihin niyang possessive daw siya, ayaw niyang may kaagaw. I'm all yours, sabi ko, if the price is right. Then, inutusan niya ako maghanap ng apartment na hindi masyadong exposed sa public, yung tipong walang makakakita sa kanya kapag darating siya. And I did found one and from there on, nagkaroon ulit ako ng komportabling buhay at nasusunod ko ang luho ko. 2 lang naman ang luho ko noon, Kuya Bono shopping and spa. At naibibigay naman yun ni Joseph so nakontento ako. Kahit na wala naman talaga akong feelings para sa kanya at wala akong inaasahang iba sa kanya kundi pera lang niya. Alam mo naman kasi ang aasahan ko sa kanya, hindi nga siya pwedeng magpakasal. So, ganun lang. Alam kong hindi magtatagal yung aming pagsasama pero in all fairness, Kuya Bono, ay nagtagal naman. You talk like Marlene Dietrich, and you dance like Zizi Jeanmaire. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed?
Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. They say that when you get married, it'll be to a millionaire, but they don't realize where you came from. And I wonder if they really care or give a damn. Where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head, yes I do. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born takes. They try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside, yes you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Alas 9 ng gabi nung araw pa rin yon sa El Nido, Palawan. Tumawag ako sa intercom at nag-order ako ng margarita at fruit cocktail. Pero sinabi ko sa kausap ko na si Ardo ang gusto kong magdala ng order ko. Wala pong Ardo dito, ma'am, sabi ng babae. What do you mean wala? Siya ang nagdala ng order kong champagne kaninang hapon. Ah, si Eduardo po. Sige po, naka-out na po siya pero andyan lang naman siya sa quarters nila kaya pakikiusapan ko na lang. Okay, miss. Thank you. Sige po, ma'am. Anything else po? Meron ba kayong condom? Po? Joke lang. Sige. Thank you. Nakangiti si Ardo nung pagbuksan ko siya ng pinto. Wala ka naman yatang kasama. Ba't ka naghahanap ng kondom? Para sana sa'yo. Mabilis kong sagot. Napangiti ulit siya sabay titig sa akin. Then, ibinaba niya sa lamisita ang alak at cocktail. May kailangan ka pa? Oo. Ikaw? Tumitig ulit siya sa mga mata ko. Wala na siyang ngiti. Hahagkan mo ba ako, Ardo? Come on. Kiss me. Ibang-iba ka na, Maria. Ako ba rin to, Ardo? Physical lang siguro ang nagbago at yung mga gawain ko, pero yung puso ko, yun pa rin. At ikaw pa rin ang hinahanap nito. Huh? Talaga? 4 na taon na mula nung i-add kita sa Facebook pero hanggang ngayon hindi mo pa kinukonfirm. Pagkarinig ko sa sinabi niyang yon ay kinuha ko ang iPhone ko at ipinakita ko sa kanya kung gaano karami ang nagpapa-add sa akin na hindi ko naman kasi kilala kaya hindi ko kinukonfirm. Ako na lang mag-a-add sa'yo. Ano bang pangalan mo sa Facebook? Tanong ko pero hindi siya umimik. Nakatitig lang siya sa mukha ko. Ano? Ano name mo? Ako na lang mag-a-add sa'yo. Baka hindi na kailangan, Maria. Kanina, nung makita kong may nakakotseng dumating dito at pumasok dito sa villa mo at nag-stay ng ilang oras, noon pa lang tinanggap ko na ilusyon ko na lang yung madudugtungan pa yung dating tayo.
Ardo, sa bagay, dati pa naman, noong 2016, nahanap kita sa Facebook. Nakita ko ang mga litrato mo. Ibang-iba ka na. Sosyal ka na. Nakakapunta ka na sa iba't ibang bansa. Iba ka na manamit. Pati yung mga pagkain pinupost mo, mayayaman lang nakakatikim ng magganon. Kaya noon pa lang tinanggap ko na hindi na ikaw yung dating Maria na minahal ko noon. Iba ka na ngayon. Natupad mo siguro yung pangarap mo. Pero ako hindi. Oo, Ardo. Natupad ko yung pangarap kong maging flight attendant. At okay lang kung hindi mo natupad yung pangarap mong makapagtrabaho sa Bangko Sentral. Pero yung sumpaan natin, Ardo, yung sumpa mo, hindi mo na rin ba matutupad? May anak na ako, Maria. Pero hiwalay kami ng nanay niya. Noon, Kuya Bono, ay ewan ko kung bakit natigilan ako sa pagkakarinig ko sa salitang anak. Para akong nanghina kaya umupo ako sa gilid ng kama. Akala ko wala na sa akin yung tungkol sa pinalaglag naming bata kasi matagal na yon. Pero nung kaharap ko na ang ama ng batang pinagkaitan namin ng buhay, iba pala. At hindi ko napigilang mapaluha. Pati yung pagluha mismo, matagal na rin hindi nangyari sa akin. Huling pagluha ko ay noong unang pagkakataong ibenta ko ang katawan ko. Pagkatapos nun, hindi na ulit ako lumuha. Tumigas na yung puso ko, pati ang pagkatao ko. Nagbago ako. Naging demonyo ako, makasarili, walang pakialam sa iba. Sarili ko lang ang iniisip ko. Pero nung sandaling yun, nakaharap ko si Ardo. Nasa iisang kwarto kami, pakiramdam ko, nabalik ako sa dati. Nung mga bata pa kami na kaya kong ipakita kung ano talaga ako. Na kaya kong tumawa at umiyak dahil komportable ako sa taong kasama ko. At oo, siya lang. Si Ardo lang ang nakakaalam ng totoong ako. Siya lang ang nakakaalam ang totoong takbo ng isip ko, laman ng puso ko. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Narinig kong tanong ni Ardo. Muli pang nahulog sa pisngi ko ang mga luha ko. 10 years old na sana siya ngayon, Ardo. Sino? Ilang linggo mula nang umalis kayo sa Malate. Nalaman namin ni Lola na buntis ako. Pero nagdesisyon si Lola na ipalaglag namin ang bata. Ardo, ba't ka umalis na hindi mo lang nagpaalam sa akin? Ni hindi mo lang sinabi kung saan kayo lumipat. Sana napuntahan kita. Iniwan mo na lang ako ng basta-basta. Yung mga pangako mo, ikaw din ang sumira. Sabi mo, di ba? Sabi mo, hindi mo ako iiwan. Sabi mo, andyan ka para sa akin hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ardo, naniwala ako sa'yo. Nagtiwala ako sa'yo. Binigay ko ang buong pagkatao ko sa'yo pero iniwan mo ako. At hindi ka na bumalik. Bumalik ako, Maria. Pero wala na kayo doon. At nung gabing umalis kami, kumatok ako sa bahay niyo. Lola mo ang nagbukas ng pinto. Binagsakan niya ko ng pinto matapos niya akong ipakyo. Kailan ka bumalik? Kailan ka nagpunta doon? 2015. Nagtatrabaho ako noon sa Pasay. Iba na ang nakatira sa dati niyong inuupahan at hindi nila kayo kilala. Hinanap kita, Maria. Ang tagal din ako umasa na magkikita pa tayo.
Hanggang sa nahanap kita sa Facebook at iba ka na, hindi na ako bagay sa'yo. Kaya binukas ko na yung puso ko para sa iba. Nakilala ko si Christy at akala ko magiging okay kami kahit na ganito lang ako. Pero nung magtagal, hindi pala siya kontento sa buhay na kaya kong ibigay sa kanya. Iniwan niya ako. So, nagawa mong magmahal ng iba, Ardo. Buti ka pa. Bakit, Maria? Huwag mo sabihin hindi ka nagmahal ng iba. Yung lalaking nandito lang kanina, ano yun? Kaibigan mo lang? Pare yun. Pero oo, may relasyon kami. Pero hindi nagbukas ang puso ko para sa kanya o para sa iba. Ewan ko kung bakit pero wala akong minahal na iba, Ardo. Wala. Ikaw lang. At ikaw pa rin. Mahal pa rin naman kita, Maria. Kaya lang, hindi ko kayang ibigay sa iyo ang buhay na nakasanayan mo na. Yung sweldo ko dito sa isang araw, presyo lang ng kape mo na pinag-post mo sa Facebook mo. Hindi na ako bagay sa iyo. Pagkasabi niya nito, Kuya Bono, ay humakbang na siya palabas ng pinto. Ardo, tumigil siya pero hawak niya na noon ang doorknob. Nagsalita siya pero hindi siya humarap sa akin. At ang sabi niya, siguro, sadyang hindi nakatandaan ng mabuhay ang anak natin, Maria, kasi hindi na kailangan pang may mag-uugnay sa ating dalawa. Hindi ako madaling nakatulog nung gabing yun, Kuya Bono, kahit lasing ako dahil mag-isa kong uminom ng margarita. Pero ilang beses din akong tumawag sa intercom at alam kong nakulitan ng babae sa akin. Baka nilait pa niya ako o pinagtawanan dahil noong lasing na ako ay naglabas ako ng saloobin sa kanya. Alam mo, miss, yang si Ardo o Eduardo, siya ang first love ko. May anak na sana kami kaso pinalaglag ng lola ko. 14 lang kasi ako noon. Pero may pangako yan sa akin na kahit anong mangyari hindi niya ako iiwan. Pero iniwan niya ako. Ang tagal ng panahon, ang daming taon nang dumaan at akala ko hindi na kami magkikita ulit. Pero nagkita kami dito. At mahal ko pa siya. Pero alam mo, ayaw na niya. Ma'am, ganun po talaga ang buhay. Nagbabago po ang tao at panahon. At saka, meron na rin po yata kayong nobyo. Mayaman pa. Doon na lang po kayo. Tinuturuan mo ba ako, miss, ha? Si Ardo nga ang gusto ko. Siya ang gusto ko. Sorry po, ma'am, pero pasensya na po kayo. Hindi po ako pwedeng magbabad dito sa intercom. Baka mayroon pong ibang tatawag eh. Ibababa ko na po, ha? Good night po. Kinaumagahan ay naramdaman ko ang marahang paghagod ni Ardo sa balikat ko. Naramdaman ko rin ang paghalik niya sa likod ko dahil doon ay tumihaya ako para malaya siyang makapatong sa akin. Pero pagdilat ko ng mga mata ko,
Si Joseph ang nakita ko. Bumangon ka na. Aalis na tayo. Muli kong ipinikit ang mga mata ko dahil baka sakaling bumalik sa panaginip ko si Ardo. Pero hindi na yun nangyari dahil bunganga na ni Joseph ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Uminom ka na naman. Diyos na mahabagin, Maria. Isang bote ng margarita tong inubos mo. Mag-shower ka na para mahimasmasan ka. Uuwi na tayo. Sinubukan ko namang harapin ang katotohanan, Kuya Bono, na ganun na nga yung buhay ko, ganun na ang gusto ko. Maalwan na buhay, nabibili ko ang halos lahat ng gusto ko. Nagpaalam nga agad ako kay Joseph noon na pupunta ako ng Singapore, magsha-shopping doon. Pero umalma siya. Aalis ka na naman. Gagastos ka na akala mo wala nang bukas. Anong gusto mong gawin ko? Tumunga nga ako dito sa apartment maghapon. Kung inaanakan mo sana ako, Joseph, di may dahilan sana ako para magstay lang dito sa bahay. Ay, Diyos por santo, nandito na naman tayo sa topic na yan eh. Sinabi ko na sa'yo na hindi pwede. Tama na yung isang anak ko na hindi ko naman nabigyan ng apelido ko. Yun na nga eh. Gets ko naman yun. Kaya lang, sana gets mo rin na napakahirap magstay dito sa apartment na ito maghapon habang hinihintay ko ang pagbabalik mo. Oo na. Sige na. Mag-shopping ka pero sa Maynila ka lang. Panalo ka na naman ulit. Look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever. But I know you still bear the scar deep inside, yes you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head. Noong papunta na ako sa airport, kinabukasan, Kuya Bono, ay natigil ang taxi na sinasakyan ko dahil sa traffic. May batang babae at lalaki na kumatok sa salamin ng kotse nang hihingi ng barya. Doon ay naalala ko ang nakaraan namin ni Ardo noong mga bata pa kami na magkasabay din kaming namamalimos. Mama, dito na lang ako, sabi ko sa driver. Binigyan ko siya ng 500 at alam kong sobra-sobra pa yon para sa pamasahe ko. Pagbaba ko ng taxi ay sinalubong ako ng dalawang bata. Ay, hali kayo, sumunod kayo sa akin, sabi ko. Bumuntot ka sila sa akin pero hinawakan ko ang kamay ng babaeng bata nung papasok kami sa Jollibee. Madudungis sila pero okay lang kasi kasama ko naman sila at nakatingin na lang sa amin noon ng gwardya. Inorderan ko sila ng pagkain nila at nung kumakain na sila ay tinanong ko kung ano ang mga pangalan nila. Sinabi naman nila, magkaano-ano kayo? Tanong ko. Wala po, kapitbahay. Sagot ng babaeng bata, si Mariela. Ba't kayo magkasama? Magkaibigan po kami. Sagot ulit ni Mariela. Totoo ba yan, Paolo? Magkaibigan lang kayo ni Mariela? Opo, pero paglaki ko po, liligawan ko po yan. Pinalo siya ni Mariela ng marahan.
Nagsalita sila ng Ilonggo na hindi ko na naintindihan. Paolo, ano yung sinabi ni Mariela sa'yo? Nagalit ba siya? Sabi po niya, mga bata pa raw po kami. Hindi daw po ako dapat nagsasalita ng ganon. Ganun ba? Alam nyo, Mariela, Paolo, ganyan din kami dati. Namamalimos din kami. Sa Maynila nga lang, kasama ko si Ardo. Mahal ko siya. Mahal din niya ako kahit mga bata pa kami noon. Kaya lang naghiwalay kami. Ako, natupad ko yung pangarap kong guminhawa ang buhay ko, pero siya, hindi. Nagkita ulit kami. Kailan lang. Nasa Palawan siya. Mahal mo pa po siya? Tanong ni Mariela. Oo mahal ko pa siya, Mariela. Di puntahan mo po. Halos sabay nilang sabi. Kaso nga lang, ayaw na niya. May asawa na po siya? Tanong ulit ni Mariela. Wala pa, pero may anak na siya. Hiwalay na sila nung dati niyang kasama. Mahal ka nun, ate. Imposible namang tatanggihin ka nun, ang ganda-ganda mo po. Sabi ni Paolo, at si Mariela naman ang sumabad. Nagpapakipot lang yun, ate. Gusto ko pa nun. Puntahan mo na po siya sa Palawan. Bumalik ako sa apartment, Kuya Bono, at nag-impake. Noong nasa taxi na ako, nag-text ako kay Joseph. Nagpaalam ako ng maayos, pero kasunod nun ay sinira ko na ang SIM card ko. Alam ko kasing hindi niya ako titigilan. Tinapon ko ang pinutol kong SIM card sa bintana ng taxi na papuntang airport. Sa airport na ako nagpabook, pero kinabukasan pa pala ulit ang flight. So nag-check-in ako sa isang hotel matapos akong bumili ng bagong SIM card. Sa messenger ay pinatakti ako ni Joseph na mga masasakit na salita. Panunumbat and all that. Pero isang reply ko lang ay tumigil na siya. Ang sabi ko, Joseph, pari ka. At isa pa, hindi kita mahal, alam mo yan nung una pa lang. Pinipirahan lang kita. Hindi kita papatulan sa mga panunumbat mo kasi totoo naman lahat yan. Pero huwag mo akong pigilan sa gusto kong gawin sa buhay ko dahil magkakagulo tayo. Makakaladkad ka sa kahihiyan pag ginulo mo pa ako. Nagpasalamat na ako sa iyo sa lahat ng nagawa mo para sa akin, pero magpapasalamat ulit ako sa iyo, Joseph. Maraming salamat sa iyo, pero palayain mo na ako. Please. Pagkatapos noon, Kuya Bono, ay hindi na siya nakareply dahil blinak ko na siya. Kinaumagahan bago mag-alas 11 ay nasa resort na ako kung saan nagtatrabaho si Ardo. Naka-duty siya noon pero nakita niya ako sa lounge area. Noong una, sinulyapan lang niya ako kasi may ginagawa siya. Tapos umalis siya, may hinatid na order sa isang villa. Pagbalik niya ay sinalubong ko siya. Magche-check-in ka ba ulit? Doon ka na lang sa counter. Ito ang salubong niyang salita sa akin, pero ang sagot ko, tuparin mo yung pangako mo, Ardo.
Napatitig siya sa mukha ko. Hindi kita kayang buhayin, Maria. Sinusustentuhan ko pa yung anak ko. Wala akong pakialam. Basta gusto ko tuparin mo yung pangako mo. Mahal pa kita, Ardo, at alam ko na sa'yo lang ako magiging masaya talaga. Pero Maria, alam mo naman yung Ardo, sabihin mo lang. Sabihin mo lang na hindi mo na ako mahal at aalis na ako. Mahal kita. Maria, mahal kita. Mahal na mahal. Mula noon, lalo na ngayon. Kaya lang, hindi niya na naituloy ang sasabihin niya, Kuya Bono, dahil sinakmal ko ang mga labi niya. May ibang tao sa paligid, mga guest sa resort at ilang staff, pero pakik ko ba? Moment ko yun eh. Alam kong asiwa si Ardo noong una, pero nung magtagal ng konti, gumanti na rin siya sa halik ko. Hinawakan pa ng kaliwang kamay niya ang gilid ng mukha ko at kinabig ng kanang kamay niya ang bewang ko, gaya ng paraan ng paghalik niya sa akin noong unang pagkakataong ipadama namin sa isa't isa na nagmamahalan kami. Hanggang sa dulo na walang hanggan, hanggang matapos ang kailan paman. Ikaw ang siyang mamahalin at laging ang sasambahin. Manalig ka't hindi ka naluluha. Noong araw ding yun, Kuya Bono, ay inuwi niya ako sa inuupahan nilang bahay ng nanay niyang si Nanay Teresa sa Puerto Princesa. May edad na noon si Nanay Teresa pero maganda pa rin. Noon din ay inilatag ko sa kanila ang plano ko. Babalik kami ng Maynila sa Quezon City kung saan naroon dun si Era at ang asawa niya. Si Era, Kuya Bono, ang nag-iisang kapatid ni Ardo. Babalik ako sa airline at ako ang bubuhay sa kanila kung kinakailangan. Pero hindi pumayag si Nanay Teresa. Ang sabi niya, kung aalis man daw siya ng Palawan ay gusto niyang bumalik dito sa Isabela. At yun nga ang nangyari, Kuya Bono. Kasama nila ako nung umuwi sila dito sa Kawayan. Noong una, nag-apartment lang kami kasi marami sila masyado sa bahay ng nanay ni Nanay Teresa na si Lola Naida. Noong nagre-reapply ako sa dati kong airline ay tumawag sa akin yung isang airline na dati ay inapplyan ko at doon na ako napasok. Mas maganda, mas malaki ang kita. Nakapagtrabaho naman ako ng 10 buwan mula July 2019 to April 2020. Noong lumaganap na ang pandemya, isa ako sa na-lay off o nawalan ng trabaho. Wala naman na kasing flights. August 28, 2020 ay nagpakasal kami ni Ardo sa kanilang kapilya, sa aming kapilya kasi umanib na rin ako sa kanilang relihiyon. Pero bago yan nangyari, Kuya Bono, ay inopen ko lahat ng kasaysayan ng buhay ko kay Ardo. At wala naman siyang pangit na reaksyon, kundi niyakap pa nga ako. At humingi siya ng pasensya na wala daw kasi ako sa paligid niya nung mga panahong dapat ay nandun siya sa tabi ko. So, yun, nagpakasal kami. Simpleng kasal lang yun, Kuya Bono. Hindi na nga ako nag-gown at wala na ring entourage at wala din kaming malaking handaan kasi bawal ang public gathering nung time na yon. Ang mahalaga, nakasal kami at ngayon ay may isa na kaming anak. Si Dorbab. Drake talaga ang pangalan ng anak namin, Kuya Bono, pero tinawag siya ni Nanay Teresa na Dorbab dahil nung 1-year-old na ito ay
Kahit ano kasi ipakain mo sa kanya, kakainin talaga niya. Ganon daw ang Durbab. Nung una, nag-business sila Nanay Teresa. Mini grocery sa tapat ng apartment namin pero nagsara din yun nung magsimula na ang lockdown. Kumuha kami ng bahay dito sa isang village sa labas ng syudad. Hulugan at dahil wala akong income ay pumasok muna si Ardo na delivery driver gamit ang kanyang motorsiklo. Kaya't kahit papano ay may income din kami. May ipon naman ako Kuya Bono pero iniingatan namin kasi lumalaki na ang anak namin at hindi ko alam kung kailan ako magkaka-flight ulit. Simpleng-simple lang ang buhay namin Kuya Bono. Wala nang luxury. Hindi na nga din ako nakakapagpaspay pero okay lang kasi masaya ako. Tunay na saya Kuya Bono. Ito yung saya na hindi natutumbasan ng pera o mamahaling bagay. Masaya ako kasi mahal ako ng mahal ko. Malusog si Drake at magkakasama kami. So ano pang hihilingin ko? Thankful ako sa Diyos, Kuya Bono, kahit na hindi ako relihiyoso. Pero maidagdag ko lang, Kuya Bono, dati nung hindi pa ako umanib sa religion ko ngayon, nagpunta ako sa simbahan ng Katoliko para mangumpisal sa mga kasalanan ko kasi panahon na talaga yon para magbago. Nung malapit na ako sa kumpisalan, natigilan ako. Naalala ko si Joseph at parang nagdalawang isip ako. Kaya lang naisip ko din, hindi naman lahat ng pare ay kagaya ni Joseph. Mas marami pa rin sigurong pare na totoong maka-Diyos, kaya tinuloy ko ang aking pangungumpisal. After that, inatasan niya akong magdasal at hilingin sa Diyos ang kapatawaran, and I did, and it felt good. Sina Mama, nakauwi sila ng Pangasinan bago pa magpandemya. Taga Pangasinan kasi yung ama ng 3 anak niya. Ngayon ay nagsasaka daw sila doon at namumuhay din ng simple pero payapa. Gaya namin ni Ardo at Nanay Teresa. Dito ko na Kuya Bono tatapusin ang kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. At maraming salamat kung mababasa mo rin ito sa DKB. Alam kong mahaba po ang pila, pero maghihintay po kami. Solid abangers mo po kami Kuya Bono, lalo na kami.
Belated happy birthday sa kahugot nating si Jason Blake Bravo. Belated happy birthday sa iyo at sana okay ka lang at maraming salamat sa suporta. At shoutout din kay Jovi Javien of Palawan, ganun din kay Mendoza J. Lord T. Shoutout din kay Julina Aquino, Balobar family of Difun from Apol o Apple. Cherry Embresa of Talavera, Nueva Ecija. At ganun din kay Ria Dombrique. Shoutout din kay Marites Tagila of Taiwan. Ganun din kay Miss Maram of Oman. Shoutout also to Ismaela Mayo. Ganun din kay Ivy. And shoutout to Mohidin Abdul Tungkay, especially to Mr. Salazar Sabpa Kamedan Tungkay and Mrs. Maimona Kanda Abdul. Shoutout din kay Jeneline Mangulad, ganoon din kay Taimon Girls o sa Taimon Girls of Taiwan, sina Sheng, Kimi at Via. Mula ito kay Cristel Adrian Alag. Shoutout din kay Kala Lawrence Salvador, ganoon din kay Boss Edwin Tanagan. Shoutout to Papa Monsi of South Korea who says shoutout sa asawa ko at anak ko, Joan, and to my boy Steve and Florida Blanca, Pampanga. Shoutout also to my hubby Michael Diaz from Ann Vital Diaz. Shoutout then to my pamangkins sina Jasper, John Daniel, Luis Keith, and to my whole family here in Quezon City. And that is come from Jojo Sarmiento. Shoutout to Kalokay and Kalokay Adventure. At shoutout sa aking Lolo Antis Daluping na laging inaabangan ng joke ni Lolo Bino. This is from Catriona Mitch Daluping. Kung saan ka nagpa-shoutout kahugot ay doon ka rin masa-shoutout. Pakiagapan lamang ang pagpapa-comment o pag-shoutout sa comment section. And thank you sa inyong lahat at sa iyo kahugot na Marie Claire, I really love your story. I love it. I was touched, and thank you, kasi ang DKB, ang pinili mong pag-share ng iyong kwento kahit marami naman sanang iba dyan. Maraming salamat sa iyo. At ang masasabi ko sa iyo, tama ang naging decision mo at long last na sundin talaga yung tibok ng puso mo, talikuran ng mali ang karangyaan sapagkat yung tunay na pag-ibig, doon ka talaga liligaya. Pasensya na ulit sa mga manok, And Marie Claire, hagad naming manatili ang alab at init ng pagmamahalan nyo ni Eduardo kahit ano pa ang mangyari. Good luck sa inyo. God bless sa inyong marriage life. At again, maraming salamat. Sa inyo ding lahat kahugot na muling sumabaybay at taglaan ng oras para sa ating programa. Maraming salamat po. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all. Subscribe.